Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Bad news po para sa mga motorista sa Pilipinas dahil ipatutupad na simula ngayong araw ng Martes, June 25 ang malakihang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa magkahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng piso at 75 sentimos ang presyo kada litro ng diesel. Mayroon ding price hike na aabot sa piso at 40 sentimos na kada litro ng gasolina. Samantalang sa kerosene naman magdaragdag ng piso at 5 sentimos ang kada litro. Ayon sa industry players, busod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis international market. Nakakaapekto rin sa big-time oil price hike ang nangyayaring digmaan sa iba't ibang bansa, partikular sa bandang Middle East. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang Department of National Defense na sinadya at hindi isang aksidente o resulta ng hindi pagkakaunawaan ang pinakahuling pangaharas ng China sa Ayungin Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., hindi rin anya nagbabago ang pulisiya ng Pilipinas sa West Philippine Sea na walang kahit isang pulgada ng teritoryo na isusuko ang bansa mula sa mga dayuhan. Git pa ng kalihim, patuloy na dedepensahan ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea na hindi kinakailangan magpaalam o humingi ng permiso kanino man. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. Hataw Balita ngayon. Natuklasan ng mga otoridad kasama si Senator Sherwin Gatchalian ang koneksyon ng niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Doon sa nauna namang sinalakay sa Banban Tarlac at maging kay suspended Banban Mayor Alice Go. Personal na in-inspection kahapon, June 25 ni Senator Gatchalian, ang Lucky South 99 sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Katuwang ang Philippine National Police. Ipinakita rin ng mga otoridad sa mambabatas ang mga natagpuan na pinaghihinalaang Chinese military uniform sa lugar. Ganon din ng ilang panggamit na pang-torture sa mga biktima. Para kay Senator Gatchalian, isa ang sindikatong nagpapatakbo sa mga iligal na operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Nakita na rin kasi ng koneksyon ang Porac Pogo Hub sa nagalugad na Pogo Hub sa Banban Tarlac at maging kay Mayor Alice Go. Ang masasagot ko lang yung mga kausap niyang tao, nakita rin dito sa Pogo Hub nito. So may common personalities po ang Porac at saka yung Banban. So binubuo namin po iyon, nakita na namin yung matrix, may mga documentary evidence na kami sa ilang mga tao. Kaya lang may mga beneficial owners na hindi natin nakikita sa mga SEC at saka PAGCOR documents. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan na ng Department of Migrant Workers o DMW ang posibleng pagpapauwi sa 27 na Filipino crew ng MV Transworld Navigator na inatake ng Houthi nitong linggo, June 23. Galing sa Malaysia at papunta sa Egypt ang naturang cargo ship na may Liberian flag at pagmamay-ari ng isang Greek company. Kinumpirma rin ang insidente ng pag-atake ng United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO. Sa isang panayam, tiniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na ligtas ang lahat ng Filipino seafarers na sakay nito. Nakapaglayag na rin ito malayo sa high-risk areas at hinihintay na lang na makarating sa mas ligtas na daungan. Ito na ang pang-apat na pag-atake sa Houthi rebels sa mga cargo ships na may sakay na Pilipino sa mga karagatan ng Arabia. Hataw Balita ngayon.
Tuluyan nang na-dismiss ang natitirang drug-related case na isinampa laban kay dating Senador Laila De Lima sa ilalim ng Duterte administration. Sa pagdinig kahapon, pinagbigyan ni Judge Hener Guito ang hiling na demurrer to evidence ni De Lima na layong ipawalang bisa ang huling kaso nito. Sa desisyon ng Korte batay sa kabuuang ebidensya na isinumite ng prosecution o Department of Justice, hindi na patunay nagkasala ang akusado beyond reasonable doubt. Kaya naman acquitted o absuelto na si De Lima. Liban sa dating senador, pinawalang sala rin ang kapwa-akusado nito na sina dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo, Ronnie Dayan, Jonel Sanchez at Jose Adrian Dera. Nag-ugat ang kasong ito ni De Lima sa pagtanggap umano niya ng pera mula sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison o NBP noong siya ay Justice Secretary pa. Dagdag ng dating mambabatas, makakatulog na siya ng maayos at vindicated siya sa naging hatol ng korte. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. You know, with the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. At alam nyo naman ito, I respected the rule of law despite the pain and the injustice of it all. Salamat din po sa aking legal team for their hard work and their extraordinary commitment in defending me against these fabricated, spurious charges. Salamat din po kay Honorable Judge Hener Guito for his strong sense of justice and fairness. Hataw Balita ngayon. Inaasahang aabot sa 42 hanggang 49 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas sa merkado sa susunod na buwan. Kasunod ito ng pinirmahang Executive Order No. 62 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong ibaba ang rice tariff mula 35% patungong 15%. Hindi natupad ang naunang naipangako ng gobyerno na mas murang bigas dahil hindi na umano kinaya ng rice traders na makapag-produce ng mas mababa sa 30 pesos kada kilong murang bigas. Nakipag-usap naman ang House Leader sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM at maging kay National Food Authority Office in Charge Administrator Larry Lacson. Ang PRISM ang nananawagan kamakailan na ipagpaliban ang implementasyon ng EO62 upang magkaroon ng panahong makapaghanda ang mga magsasaka at stakeholders sa magiging epekto nito. Binubuo ang PRISM ng seed growers, mga magsasaka, millers, traders, importers at retailers. Yung target natin by itong buwan na Hulyo, itong July, magkakaroon tayo ng bigas at 45 to 46 pesos a kilo. Andun pa rin naman po kami na umaasa na sa pagdating ng review ng nitong EO ay maisusulong na namin yung aming mga recommendations, especially dun sa ating mga farmers para po maprotektahan sila doon sa na mabigyan sila ng kaukulan na ayuda. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na nagkaroon itong Lunes, June 24 ng mahinang phreatic activity o steam-driven eruption sa pangunahing bunganga ng Bulkang Taal. Ayon sa ahensya, naganap ang aktibidad mula bandang 9:30 p.m. hanggang 9:32 p.m. Batay sa pinakabagong advisory na inilabas ng ahensya, bandang alas 2 ng umaga ngayong Martes, nagdulot ng steam-laden plumes na umabot sa 600 meters sa ibabaw ng main crater bago ito lumihis patungong kanluran. Paliwanag ng PHIVOLCS, posibleng dulot ng patuloy na paglabas ng mainit na volcanic gases sa pangunahing bunganga ng Taal ang nangyaring mahinang phreatic activity na maaari pang masundan.
Hindi rin dapat ipakahulugan na tumigil na ang unrest o banta ng eruptive activity dahil nananatili ang alert level 1 sa Bulkang Taal. Maring inirekomenda naman ng DOST PHIVOLCS na ipagbawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, Permanent Danger Zone o PDZ, ng Taal lalo na sa paligid ng main crater at Daang Castilla Fissure. Hataw Balita. Hindi lang ang iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang ipinagutos na alamin o imbestigahan sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Baguio City, maging ang iligal na pasugalan sa syudad ay kailangan ding siyasatin. Si Grace Doctolero, humahataw! Hataw Balita ngayon. Nais ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na buwagin ang lahat ng uri ng illegal gambling sa lungsod at hindi lamang ang mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Naniniwalang alkalde na nararapat ding iban ang mga ito sa bansa na matagal na ring nag-ooperate. Ayon kay Magalong, ipinag-utos na nito sa City Director ng Baguio City Police Office na hindi lamang POGO ang iimbestigahan kundi maging ang posibleng operasyon ng weteng. Nagbigay na ako ng instruction kay CD Bulwayan na tingnan mo nga kung meron ba talagang POGO dito. Pangalawa, tingnan mo nga kung may weteng pa rito. Di ba? Kasi STL dito eh. Bawal ang weteng dito. Inutos ni Magalong sa Baguio City Police Office na paigtingin nito ang kampanya laban sa iligal na sugal sa mga barangay sa lungsod. At kung sakasakali man na ipo-force nila yung issue at magtatayo sila rito, ay totally talaga, paparade ko talaga yun. Sinabi pa ng alkalde na STL lamang dapat ang legal na nag-ooperate sa lungsod. Ay talagang STL lang talaga dapat ang legal. Kasi ang laki ng naitutulong yan eh. Yung PCSO, ang laki na naitutulong yan pagdating sa social services. Malaki. Yung mga sa araw-araw ba naman na mga taong nangangailangan ng financial assistance para sa health, medical, ang dami niyan. Matatandaan sa kanyang pag-upo bilang mayor ng lungsod sa una nitong termino noong 2019, kanyang inutusan ang BCPO na ipahinto ang lahat ng klase ng iligal na sugal sa City of Pines. Bunsod na rin ito sa mga natatanggap na reklamo ni Mayor Magalong tungkol sa diumano'y mga iligal na pasugalan na nag-ooperate sa lungsod. Kabilang sa mga ibinigay na command ng alkalde sa Baguio City Police ang zero tolerance to illegal gambling activities. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mahigit 300 delegado ang dumating sa Bacolod City kahapon June 24th para sa 5 araw na Marine Pollution Exercise o MARPOLEX. Kasama ng Philippine Coast Guard ang Indonesia at Japan Coast Guard, habang observers naman ang ilang Coast Guard representatives mula sa Korea, United States of America at Vietnam. Present din ang ilang partner organizations tulad ng Oil Spill Response Limited, International Tankers Owners Pollution Federation Limited at International Maritime Organization. Ilan sa mga tatalakayin sa 5 araw na MARPOLEX ang search and rescue, firefighting, environmental damage assessment at cleanup equipment recovery. Dito rin masusubok ang kahandaan ng mga bansa para magtulungan sakaling magkaroon ng malaking oil spill sa mga karagatan na kanilang nasasakupan. Ang layo ng MARPOLEX 2024 na magkaroon ng regional cooperation o magtutulong-tulong ang mga bansa para matugunan ang pollution mula sa oil spill at maritime safety. Gayon din ang pagbabahagi ng kanilang mga practices para sa environmental protection. Sinabi ng Russia ng Estados Unidos ang direktang responsable sa nangyayaring nakamamatay na pag-atake ng Ukraine sa Crimea. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Ray De Leon. Hataw Balita ngayon.
Noong linggo, June 23, inakusahan ng Russia ang Estados Unidos ng pag-orkestra ng pag-atake sa Crimea dahil ginamit ng Ukraine ang Army Tactical Missile System o ATACMS missiles na sinupply ng United States. Bunsod ng missile attack sa Crimea, 4 ang nasawi, kabilang na ang 2 bata, habang nasa 151 naman ang nasugatan. Ayon sa Russian Defense Ministry, 4 na missile ang na-intercept, habang ang ika-5 ay sumabog sa kalagitnaan ng hangin. Sinisisi ng mga opisyal ng Russia ang Washington para sa pagbibigay ng mga missile sa Kiev para sa paglulunsad ng missile strike. Kamakailan, nagbigay ang Estados Unidos sa Ukraine ng ATACMS missiles na may saklaw na 300 km. Mula noong 2014, itinuturing ng Russia na bahagi ng teritoryo nito ang Crimea, habang tinitingnan ito ng karamihan sa mundo bilang Ukrainian territory. Samantala, kinondena ng mga pinuno ng Russia kasama sina Dmitry Medvedev at Patriarch Kirill ang pag-atake bilang hindi makatwiran at iniugnay ito sa mas malawak na geopolitical tensions na kinasasangkutan ng Ukraine at North Atlantic Treaty Organization o NATO. Miguel Rey de Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ibinahagi ng Correctional Service of Canada o CSC noong linggo na inilikas ng mga opisyal ng Canada ang 225 na bilanggo mula sa isang maximum security prison sa Quebec dahil sa pagtindi ng forest fires sa lugar. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzon. Hataw Balita Ngayon. Isang evacuation order para sa Port Cartier Institution ang inilabas noong Biyernes kung saan 225 na bilanggo ang inilipat sa iba pang secure federal correctional facilities, ngunit walang ibinigay na detalye kung saan. Ayon sa CSC, nagpatupad sila ng mga hakbang upang maisagawa ang evacuation kasama ang kanilang mga partner upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga staff, ng publiko at ng mga bilanggong nasa kanilang pangangalaga. Sinabi ng Quebec's Wildfire Agency, SOCFU, sa isang update noong Biyernes, June 21, na may 7 sunog na nagsimula dahil sa kidlat sa hilaga ng Port Cartier at 2 rito ang hindi na umano na control. Sa buong Canada, mas kaunti pa ang napipinsala ng panahon ng wildfire ngayon kumpara sa record-breaking 2023 season kung saan may higit sa 15 milyong ektarya ang nasunog. Gayunman, inaasahan ng federal government ang isa pang mainit na panahon kumpara noong mga nagdaang taon. Inihayag ng CSC na ang emergency situation ay patuloy na umiiral at kanilang tinitingnan kung kailan maaaring muling magbukas ang maximum security institution. Erica Luzon, humahataw sa Balita Ngayon. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. So based po sa ating test sa satellite image, bahagya pong humina yung epekto nitong southwest monsoon at umiiral na ang easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. And kung makikita po natin dito sa latest satellite image, although halos buong bansa ay nakakaranas ng maulap na panahon, pero ngayong madaling araw medyo numipis na po yung mga kaulapan at nakakaapekto na lamang dito sa may areas ng Palawan. And kung makikita po natin, meron din mga kaulapan dito sa may silangang bahagi ng Eastern Visayas. Kaya ngayong araw, asahan pa rin po natin magiging maulan ang panahon dito sa may area ng Palawan, sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin sa eastern portions ng Southern Luzon at northeastern portion ng Mindanao. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, although may mga tsansa pa rin ng mga biglaang buhos ng ulan or mga isolated rain showers or thunderstorms, asahan pa rin po natin ngayong araw ang mainit at malinsahang panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali. Sa ngayon po, wala din tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya sa mga susunod na araw ay patuloy pa rin iiral itong easterlies at posibleng magdala ng maulan na panahon, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng ating bansa.
Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Kaya malaya pa rin mga kapalaot yung ating mga kabayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sasakyang pandagat. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:29 a.m. at lulubog mamayang 6:28 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan po natin, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Patuloy ang isinasagawang pagtatayo ng Super Health Center sa probinsya ng Masbate. Inaasahan naman na matatapos ang nasabing proyekto ngayong taon. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon! Nasa 80% na ang isa sa 10 Super Health Center na itinatayo sa isla ng Masbate ng national government. Matatagpuan ito sa bayan ng Kataingan na may 1,000 square meter na lupa na inilaan ng lokal na pamahalaan. Sinimulan ang konstruksyon ng pasilidad noong buwan ng Hunyo na nakaraang taon. Ayon kay Kataingan Mayor Felipe Cabatanya, kakulangan ng pondo ng lokal na pamahalaan ang nakikitang problema sa pagsustine ng health center. Kung bibigay sila, tanggapin namin. We will receive it. Pero kung wala, ayan ang problema. Pero kakasya rin ng budget at least. Gagawa ng parang operational ito. Nasa 1,000 pamilya naman ang inaasahang makikinabang sa Barangay Quezon kung saan itinayo ang Super Health Center. Hindi na nila kailangan pa na magpunta sa lungsod para magpatingin o magpatest ng mga laboratory gaya ng X-ray, ECG, ultrasound at marami pang iba. Pinaka-main problem ko dito sa health, ang yearly ko lang is only 20,000. Not enough for the constituent na bawat barangay kasi o bawat sityo ng mga sakop kong kagawad. Binigyan ko ng distrito na pinatanong ko kung ano yung mga problema nila na kailangan sa bawat sityo. Katulad na medicine, sa vitamins, at saka yung sa high blood, marami pang iba na kinakailangan. Hindi kasya yung 20,000 yearly. Inaasahan ng mga mamayan ng Kataingan na matutulungan ng pamahalaan na agad na matapos at magamit na ang health center ng mahihirap nating kababayan na nangangailangan ng atensyong medikal. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! Hindi pa rin natatagpuan ng tricycle driver na tinangay ng baha sa Santa Maria, Bulacan. Ipagpapatuloy naman ang search and retrieval operation ngayong umaga ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng lokal na pamahalaan. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita Ngayon! Hindi pa rin natatagpuan ang 57 anyos na tricycle driver na si Rodolfo Mercado ng Navaliches, Quezon City mula ng tangay nito ng tubig baha sa Makaiban Bridge sa Barangay San Jose Patag, Santa Maria, Bulacan nitong Lunes, June 24. Ayon sa saksi na si Richard Gomez, sakto nang dumaan ang tricycle sa Makaiban Bridge nang biglang rumagasa ang tubig baha at doon na tinangay ang tricycle driver at 2 pasahero nito. Yung iba lang po nakakita, nalubog na pa yung kotse, tapos yung tricycle nalubog na rin po. Tinangay po ng baha, hindi na po na makita. Ayon naman kay Jay Halili, head ng Santa Maria Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, maghapon nitong Lunes ay nagsagawa na sila ng search and retrieval operation gamit ang rubber boat, kung saan nilibot nila ang Santa Maria at Bukawi River pero hindi nila nakita sa ilog ang tricycle driver maging ang tricycle nito at kotse na tinangay ng agos. Dahil sa pagulan kagabi, itinigil muna ang search and retrieval pero mamayang alas 8 ng umaga ay balik ulit sila sa paghahanap ng nawawalang tricycle driver. Sa lakas ng agos, napadpad sa Barangay Bagbagin ang sakay nito na nakaligtas matapos makakapit sa water lily at makaahon sa ilog sa Barangay Bagbagin, Santa Maria.
Bukod sa tricycle driver, tinangay din ang isang kotse sa lugar. Mabuti na lang at nakababa pa ang mga sakay nito na isang pamilya na nakaligtas malunod. Na pag-alaman namin nung dumapit na sa amin yung family nung driver, ng tricycle driver, ay hindi pa ito nakakauwi. So nagsagawa na kami kagad ng agarang aksyon at nagpababa na kami ng search and rescue para at least ma-retrieve namin kung saan man yung body or kung makita pa namin siya buhay, much better sana. Samantala, para maiwasang maulit ang nasabing disgrasya, hiling ng mga residente na magkaroon ng mataas na tulay sa Makaiban Bridge nang sa gayon ay maiwasan na may muling malunod. Ang gusto sana namin, itaasan na lang tulay para hindi na ma-disgrasya ng tao ba. Yun lang po naman, kailangan mataas lang, taasan. Bakit po? Kasi marami na na-disgrasya eh. Tumatawid na, kahit may tubig na, tumatawid pa. Hindi mapigilan. Nauulog. Para hindi na madagdagan ng mamatay. Samantala, may plano naman ang Santa Maria Municipal Government na magpagawa ng mataas na tulay, pero hinihintay lang din umano ang pondo ukol doon. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Sa mga traveler at mahilig mag-nature trip o naghahanap ng magandang lugar para makapag-unwind. Isa sa magandang puntahan ang Little Baguio sa Antique Province. Sa taglay na ganda nito o ng paligid nito dahil sa likas na yaman, talaga namang perfect ito sa pamilya at barkada. Si Eira Pedregosa, may patikim. Probinsya ng Antique. Isa sa may magagandang pasyalan pagdating sa Panay Island, ang lalawigang may lunti ang paligid, tahimik at malamig ang simoy ng hangin. Dahil maliban sa nagagandahan at maipagmamalaking beach dito, taglay nito ang tinaguriang Little Baguio, ang mayamang kabundukan na tiyak na bubusog sa inyong mga mata. Kaya kung Highland Getaways ang trip mo, isa na ang lugar ng Aningalan, San Remigio sa Antique na dapat mong isama sa iyong bucket list. Mayroon ditong hotels, restaurants at parks. Particular na ang Eden de Aningalan. Just along the road lang ito, kaya perfect ding stopover sa mga nagro-road trip. 30 pesos lang ang entrance fee for adults, habang 20 pesos naman para sa mga bata. Pwedeng mag-overnight stay sa kanilang hotel at magpalamig sa kanilang mini pools. Mayroon ding special igloo room na good for 8 people na. Tumatanggap din sila ng bookings para sa iba't ibang events. More than 800 meters above sea level. May picture-perfect view na ng mountain ranges ang lugar. Swak na pahingahan mula sa pagod ng city life. Sa mga gustong bumisita dito sa Eden de Aningalan Hotel, Park and Restaurant, mag-message lang sa aming FB page. We are excited to serve you here at Aningalan Antique. Kaya kung naghahanap ka ng magandang lugar para makapag-nature trip at cool break mula sa mainit na panahon, isa itong Eden Park Hotel and Restaurant ang pwede mong puntahan. Dito lang sa Little Baguio ng Antique. Eira Pedregosa, humahataw sa balita ngayon. Pinag-usapan ng bansang Bahrain at Iran ang planong ituloy ang political relations ng dalawang bansa. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, may humahato na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita ngayon. Hello Charles, paano ba nabuo itong plano na muling ibalik ang ugnayan ng Bahrain at Iran? Samuel, matapos ang halos 8 taon, sumang-ayon ng Bahrain at Iran na pag-usapan kung paano ibabalik ang diplomatic relations ng dalawang bansa.
sideline ng Asian Cooperation Dialogue Summit na naganap sa Tehran nitong Linggo, June 23, nagkaroon ng pag-uusap ang Foreign Minister ng Iran na si Ali Bagheri at ang Bahraini counterpart nito na si Abdulatif bin Raqid Al-Zayani patungkol sa paggawa ng negosasyon na sasang-ayunan ng nasabing mga bansa. Naputol ang ugnay ng maliit na kaharian sa Gulf of Bahrain sa Iran noong 2016 kasunod ng Saudi Arabia matapos atakihin ng galit ng mga nagpoprotesta ang mga misyon ng Saudi sa Iran bilang pagbatikos sa pagbitay ng Saudi sa isang kilalang Shiite Muslim na kleriko. Batay sa kanilang pinagsamang pahayag, nagkasundo ang dalawang panig na lumikha ng mga kinakailangang mekanismo upang simulan ng pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa upang suriin kung paano muling ipagpatuloy ang relasyong politikal. Ito na ang ikalawang pagbisita ng mataas na opisyal ng Bahrain sa loob ng wala pang isang buwan matapos niyan dumalo sa mga libing ni na Pangulong Ebrahim Raisi at Foreign Minister Hossein Abdullahian ng Iran na namatay sa nangyaring pagbagsak ng helicopter noong Mayo kasama ang 6 na iba pa. Sinabi ni Ali Shamkhani, kalihim ng Iran National Security Council, na ang kasunduan ng kanyang gobyerno sa Saudi Arabia ay tiyak na magiging isang seryosong hadlang sa presensya at pakikialam ng mga bansang labas sa rehiyon at ng Zionist regime. Noong 2022, sinabi ni Amir Abdullahian na nais ng kanyang bansa na palakasin ang relasyon sa United Arab Emirates at malugod na tinanggap ang pagbabalik ng Emirati Ambassador sa Tehran matapos ang 6 na taong pagkawala. Nakipagkasundo ang Bahrain at United Arab Emirates sa Israel noong 2020 sa pamamagitan ng tinatawag na Abraham Accords at isinaalang-alang na Saudi Arabia ang pagsunod dito kapalit ng mga seguridad na pangako na Estados Unidos. Ngunit ang digmaan laban sa Hamas sa Gaza ay lubhang nakakaantala sa mga karagdag na hakbang tungo sa kapayapaan sa Israel. Balik sa iyo, Amiel. Salamat, Charles Corpus. Nagugulat ng live mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Pinuna ng opisyal ng North Korea ang United States sa pagpapalawak ng suporta nito sa Ukraine. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita, si Klein Sinka, live. Hataw Balita ngayon. Klein, ano ba yung pinuna ng North Korea sa Estados Unidos? Bebs, pinuna noong Lunes, June 24, na isang senior North Korean official ang United States dahil sa pagpapalawak ng suportang militar nito para sa Ukraine. Naglabas noong nakarang linggo ng isang pahayag ang Pentagon na maaaring gumamit ang Ukraine forces na maarmas mula sa Estados Unidos upang lumaban sa Russian forces kahit hanggang sa border papunta sa Russia. Nagpahayag si Pak Jong-chon, isa sa mga top military officials ng North Korea na may karapatan ng Russia na magdesisyon para sa anumang uri na retaliatory strike. Idinagdag din ni Pak na kasamang palagi ng Russian Army at kanilang tao ang North Korea para sa pagtatanggol sa mga sovereign right ng kanilang bansa. Binisita ni Russian President Vladimir Putin ang North Korean leader na si Kim Jong-un sa Pyongyang noong June 19, ang una niyang pagbisita sa bansa sa loob ng 24 na taon. Balik sa iyo, Vets. Yes, Klein, ano ba yung ibig sabihin ng kasunduan sa pagitan ng North Korea at saka Russia? Ang kasunduan nito, Bebs, ay sa pagitan ni Putin at North Korean leader Kim Jong-un ay magpapalalim pa sa mutual relations nito ng North Korea pati na rin ng Russia sa pagpapalakas ng seguridad nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng military assistance sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayong patuloy pa rin ang tensyon ng Russia at Ukraine. Sinasabi rin ng mga analyst na ang kasunduan ay magpapalakas ng kanilang pagkakaisa laban sa Estados Unidos at ng mga Western nations. At Bebs, ang kasunduan nito ay magdudulot din na international concern, posible na makaka-apekto din sa seguridad ng East Asia pati na rin ng mga nakapalibot na bansa dito na sa consequences ng mga gawa nito sa international relations din. Okay, maraming salamat Klein Sinka mula sa Los Angeles, USA na may tinatayang 200 North Koreans na pumapasok at naninirahan dito noong 2016. Hataw Balita ngayon. Isang batang lalaki mula sa United Kingdom o UK ang kauna-unahang pasyente sa mundo na sumailalim sa trial para sa isang bagong device na tugma sa skull upang makontrol ang seizures. Mayroong matinding epilepsy ang bata
80% ang nabawas sa daytime seizures ni Ora Nolson dahil sa neurostimulator na nagdadala ng electrical signals sa kanyang utak. Ayon sa ilan nito, mas mainam na ngayon ang kalidad ng buhay ni Oran na naoperahan noong Oktubre bilang bahagi ng cadet project ng Great Ormond Street Hospital sa London. Ayan, Bev, napakabilis naman ang umagang ito. Siyempre, ito na ang di natin makakalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Bev, pwede bang bumati? Abay, pwede. Narito ang Ayan. pagbati ng ating kababayan. I would like to greet my relatives dyan sa Novaliches, sa Tarlac, sa Pampanga, at ibang sa Bukidnon. Happy Independence Day sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Yun, at sa atin namang shoutout, siyempre mauna na ako sa iyo, Bev, ano? Pinabati ko yung aking nanay na lagi nanonood, mga kapatid at mga pamangkin. At siyempre, special greeting sa aking kapatid na babae kay Ruby sa kanyang pagdiriwang ng birthday. Happy birthday sa iyo, Bekenemen. Ayan, Bev, ikaw naman. Okay, ako naman. Shout out po kay kina Mami Let Malyari, Sis Maria Sisiang, Uncle Rick and Auntie Cora Saiso na Marikina City, Uncle Alex and Auntie Bel de Guzman ng Sacramento, California. At ganun din, syempre, sa participants ng WCU Kids and Teens presentation from the local of San Diego na sina Little Brothers and Little Sisters AA, Ellie, Josh, Gerard, Tigan, Rebecca, Chichay, Lucas, Mark, and Matthew. Ayun, siyempre shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, sa buong Taiwan, sa South Korea, at siyempre sa iba't ibang panig ng mundo. At shoutout din sa ating mga tagapakinig sa Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI, Day 7 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa amin naman po ibabahagi mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa unang Pedro 3:17. Sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mangagbata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. At yan po ang mga humahato na balita ngayong umaga ng Martes, ika-25 sa buwan ng Hunyo, 2024. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao, mula po rito sa Seoul, South Korea, ako si Amir Pascual, kamsahamnida. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, June 25, 2024. Mula rito sa America's Finest City, walang iba kundi San Diego, California, USA, ako si Beverly Saison. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.